Kadalasan po ng tao na hindi nila natatagpuan ang satisfaction in life o kulang ng satisfaction, kadalasan po sa kanila na-expose, nag-try ng mga spiritual na bagay o kaya relihiyon at hindi po nila natagpuan ang tunay na meaning ng buhay. Sa Pilipinas, meron tayong mistaken notion, pananaw na mukhang hindi accurate, na pag ang tao ay tumatawag sa Lord, tama kaagad siya. Meron tayong naririnig, minsan mga teachers naririnig ko, basta tungkol sa Diyos, wag nating ayawan kasi tama yan. So para bang lahat ng tungkol sa Diyos ay automatically tama. Ang tawag po doon is universalism. Ibig sabihin, everything is true. Pero alam po naman po natin na hindi po ganun. Merong truth, merong false. Tama po ba mga kapatid? Hindi po lahat ng bagay ay equal. Hindi lahat ng bagay ay totoo. So dapat matanggal po natin yung mistaken notion na yan na pag ang tao tumatawag sa Diyos, tama na kaagad. Na pag ang tao gumagawa ng some form of religious activities, tama na kaagad. In fact, marami pong tao, religious and even heads of religious groups are abusing their very positions. Tama po ba yun? Alam po natin, sa history ng mga cults sa Pilipinas, marami, na yung leaders ng mga religions and religious groups are even the ones who are abusing their very members. They have sworn to serve and to protect. So yung iba, ninanakawan nila ng pera. Yung iba, ina-abuse nila sexually. Yung iba, inaalipin po nila. So makikita po natin na marami pong kabalbalang ginagawa in the name of religion, in the name of God. So when we talk about God, it's not automatically dahil nga pinag-uusapan natin ng Diyos at ang tao binanggit ng Diyos, hindi nangangulugan yun, tama na kaagad siya. Are you with me? As usual, let's find a partner, no? Yung kamukha nating matangos din ng ilong. Hindi po. Let's find a partner, man, woman, no? And mag-pray po tayo, no? Ipag-pray po natin. Salamat po, no? Palakpan po natin si Lord na nakapunta na po tayo sa lugar na ito, no? Matagal po nating pinag-pray. And we're praying and believing na for the next 3 months at least, no? We'll be staying here. And malamang yung dalawang service na ito ay mapupuno natin at malamang madagdagan pa ng isa. And hopefully, kung lulubin ng Lord, either magstay tayo dito hanggang December kung available po ito, no? Otherwise, kung hindi, may ibibigay si Lord sa atin na ibang lugar na mas maganda. Tama po ba yun, mga kapatid? Okay, so I hope na na-enjoy po natin, no? Mas maganda pala dito, no? Kasi mahal. Sabi mo sa katabi mo, masarap palang umupo pag mahal. Marami siyang advantage sa atin kasi una po, kamukha na ngayon, umuulan. Pag umuulan, pag doon po sa Gisad, yung iba po sa inyo, 2 rides, no? 3 rides, basang-basa na talaga. So dito sa atin, karamihan, 1 ride lang, basa pa rin. Tama po. Tama po. Pero hindi siya basang-basa, no? At least basa na, no? Parang konting pahinga lang, tuyo na kaagad, no? Basa pa rin, ano? Pero anyway, I'd like to believe na mas madali po tayo makapag-invite. And let's thank the Lord sa lugar na ito. Amen po mga kapatid. Let's thank the Lord sa lugar na ito. Salamat po, by the way, sa atin po mga altar workers, sa ating ushers and marshal, sa atin pong mga baklas kabit na una na po sila nag-ayos kanina, no? Sa atin, huli na tayo, umupo tayo, masarap na po, pero sila yung nag-prepare. And at the same time, pagagandahin pa na natin as we go along, as we progress sa atin pong paggamit dito, no? Pasalamatan natin si Lord sa lugar na ito, pasalamatan natin si Lord sa buhay ng ating katabi. And that's also, please pray for me, no? Ang totoo po, kagaling ko ng hospital, and ang totoo, ayaw pa sana akong pa-preachin ng doktor ko, no? So nilalabag ko lang siya ngayon. Ngayon lang, dati naman akong sumusunod sa kanya, no? Dapat Wednesday po niya ako pinagpe-preach. Pero kagahapon, siyempre, wala na akong, meron naman, pero siyempre, that's too late in a day. Kaya kinausap ko si Jeff kahapon. Mamayang hapon siya na po yung magpe-preach, no? Ililigtas na ako ni Jeff. Amen po mga kapatid. Buti lang, may mga leaders po tayo na mga gagaling. Pero maghinay-hinay lang po ako ngayon. Are you with me, mga kapatid? Hindi ko na gagawin yung pagtatumbling ko. Tama? Hindi po. Alam po natin, magagawa po natin yung purpose ng Lord. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin and let's commit to the Lord this day. Yung service natin, please also pray for me, strength also, and full recovery. And also, let's pray sa mga na-invite sa atin. Yung iba hindi nakarating because of rain. At weather po natin. Let's also thank the Lord for this place. And we pray that this place will continue, Lord, to be used by the Lord para sa ganon. More people will come to know Him as Lord and Savior, disciple in spiritual maturity. At gagamitin tayo ng Lord to build homes, transform people, and transform their lives.
for the glory of God. At the count of 3, sabay-sabay po tayong manalangin. Let's also pray sa ating pong katabi, sa ating pong holding hands, sa ating mga friends, sa ating family na mamaring affected po ng bagyo sa ibang mga tao. And let's thank the Lord for this place and for this city. At the count of 3, let's pray together. 1, 2, 3, go! Thank you, Lord. We pray God for your power. We pray, Lord, for your ways. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagkilos, Lord, pag-umubay, Panginoon, sa aming pong buhay. Lord, we honor you, God. We bless you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your ways. Salamat po, Panginoon, sa pagkilos, Lord, sa aming buhay. Sa pag-umubay, Panginoon, sa aming buhay. Lord, we honor you. We bless you, Father, Lord. Thank you, Jesus, for your ways. Salamat po, Panginoon. The guidance and the guidance, Lord. Father, we commit you, Lord, our lives. We commit you, Lord, the Spirit, Father, to be, Lord, blessings, your Father, Lord. Good blessings that come from you. Thank you, Jesus, oh God, Lord. We pray for empowerment, Lord God, Holy Spirit, sa aming buhay. Empowerment, Lord, sa aming mga puso, Panginoon, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, oh Father, for your way. Salamat po, Panginoon, sa patnubay. Salamat po, Lord, sa kapangyarihan, Lord, sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. Thank you, Lord, that we can worship you, Lord, in spirit and in truth, O Lord God. Salamat po, Diyos, ng paminubay. Salamat po, Lord, sa inyong kapangyarihan. Lord, we glorify you, Jesus, Lord. We glorify your name, O Lord. Lord, we pray, Jesus, O God, that yung inyong anointing will continue, Lord, to flow sa aming buhay, O God. Anoint your people, O God. Anoint your leaders, O God. Anoint my lips, Father. O God. Speak, Lord God, favor, blessings, Lord God. Jesus, we work, O God. Salamat po, Jesus. Paghilos, God, sa inyong buhay. Thank you, Lord, O God, Lord. Lord, na po namin, yung mahal po namin, For it's our joy, it's our guidance and praise. strength, Lord Jesus. Lord, we speak, Lord God, for word. So God, thank you, Jesus. Lord, we pray for your empowerment. Lord, for your strength, Lord, sa aming Panginoon, sa bawat isa na narito, Lord God, sa bawat Lord leaders na narito, Lord, sa bawat isa, Panginoon, Lord, na nararapat, Lord God, for the glory of your name, for the glory of your kingdom, O Father, Lord, salamat po, Diyos. Salamat po, Lord, sa pagkilos, Lord, at pagmubay, Panginoon, sa aming buhay. Thank you, Jesus. Oh Lord, we honor you. God, we bless you, Father. Thank you, Lord, for the opportunity, oh God. Oh Lord, alam ko namin, Lord, sa ibang bahagi ng Pilipinas, kailangan ko ng ulan, oh God. Kailangan ko namin, Lord. Oh God, ito, Panginoon, oh Father. Thank you, Jesus. We pray, Lord God, for enough protection, Panginoon, Lord God. Especially sa aming pastor, sa aming preachment, Panginoon, Lord God. We pray, Lord, for healing, Panginoon, sa aming buhay. We pray, Lord, for strength, Lord, sa aming plead your blood sa aming buhay at sa aming puso, Panginoon, Lord, sa aming mga karamdaman, Panginoon. Would you heal us, oh Father, Lord? We pray for your glory. Lord, thank you, Lord, sa place na ito. Salamat, Panginoon. Ang gusto niyo po, Lord, we go from glory to glory and from victory to victory. Salamat, Lord, that you have planned the wonderful things, Panginoon, para sa inyong mga anak. And that we are enjoying, Lord, our life with you because life with you is the greatest life of all. Salamat po, Lord, na nakilala po namin kayo bilang aming personal na tagapagligtas. And Lord, may mabuti kayong plano at layunin sa aming buhay. Salamat na amin pong nasasundan, nasasabayan ang inyong mabuting plano sa aming buhay. Thank you, Lord, sapagkat hindi niyo lang pinagpapala ang aming personal na buhay, including yung aming family, kundi pinagpapala niyo rin, Lord, yung aming work, yung aming career, yung aming profession, na kung saan ma-exercise po namin, Lord, yung inyong gift na pinagkaloob sa amin and talents, O God, and even skills, Lord, to further your cause and to further your purpose, Panginoon. Salamat din, Lord, sa mga kaibigan po namin, Lord, na inyong binibigay sa amin, Lord, that bless our hearts, Panginoon, and also bless, Panginoon, our spirit. Salamat, Lord, sa kagalingan na binibigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, for your healing. Because you have died on the cross of Calvary, our diseases and sickness are also healed, Panginoon, and paid for, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, na kami po may mga sakit, kami po lalakas, kami gagaling, Panginoon, para makapagpapatuloy kami maglingkod sa inyo, Panginoon. God, Holy Spirit, we welcome you, Lord, in our midst. Salamat, Lord, for giving us this place. Kay Lord, manguna. Kay Lord, maghari sa aming buhay. Kay Lord, mangusap sa aming buhay. Accomplish your purpose for this very hour, O God, we pray. At the line po namin, Lord, that at the end of this service, Panginoon, your name will be glorified. Your name will be lifted up, O God. And people will be in awe of what
you are and what you will do, Lord, in us and through us, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito. Alam po namin, Lord, malakas ang ulan. But Lord, the fact na narito po kami, nagte-testify ng aming desire to honor you, to worship you. Mahalaga kayo sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, nagmamanifest yan sa aming pagdating, pagpunta sa lugar na ito, Lord. Because truly, God, we love you, God. And it's really our desire to honor and to worship you, Lord. Lord, tanggalin man po, Lord, ang lahat ng bagay sa buhay namin. Kayo po ang wag dapat mawala sa aming buhay, Panginoon. Lord, thank you for our families. Speak blessings sa aming family, Lord. Patuloy niyo silang patnubayan. Salamat sa aming mga parents. Salamat sa aming children. Salamat sa aming mga kapatid. Lord, and we pray sa iba pong mga family na wala po dito, maring nasa baba. We pray for your protection and preservation, Lord God. Dito po sa amin, sunod-sunod po yung bagyo the past couple of days. But alam po namin, Lord, na sa ibang lugar, kailangan po ang ulan, kailangan po, Lord, ang pangangailangan, Lord, ng mga farmers. And you know how to balance, Panginoon, ang world na ito sapagkat kayo ang naglikha sa mundong ito. We thank you, Lord, for the rain. We thank you, Lord, for the storm because minsan kahit uncomfortable sa amin, alam po namin, Lord, na sa ibang places, ibang mga tao nangangailangan po ng ulan. Dalangin po namin, Lord, that your purpose will be achieved, Lord God. Ano pa po ang amin pong kalagayan? We want you to know, Lord, that we love you so much. And we desire to serve you, Lord, whatever our circumstance sa aming buhay, Panginoon, because we truly desire to worship you and to honor, Lord, with all of our hearts and with all of our strength. Lord, you have something to share sa aming buhay, Lord, and we're excited, Lord, to know more about you so that we can serve you better each day, Lord God. Gusto po namin lumago sa inyo, hindi lang para lumago, Lord God, gusto po namin lumago para, Lord, mas mahusay ang aming paglilingkod sa inyo, mas malalim ang aming pagmamahal sa inyo at saka sa aming kapwa. God, Holy Spirit will not only welcome you, but we pray, Lord, that you will speak to each one of us, O God, according to our needs, Panginoon, uniquely, O God, and we pray that you would accomplish salvation, discipleship, and desire for service sa aming mga puso. We honor you, Lord, and we love you. For this we pray in Jesus' name and for His sake. Amen and amen. Sige po, palakpan po natin si Lord. High-fivean pa po natin yung katabi nating group. Sabi mo to sa kanya, God bless siya. Warm bro. Bago po ako magpatuloy, no? Kailan lang, kadarating lang ni na Janet, no? Kasi sinamahan nila si Liam. Kilala niyo naman po siguro, no? Si Liam. Nakipag-compete doon po sa Bali, Indonesia, no? Okay? Tama net, no? Yung lugar. Kung hindi niyo po alam yung Bali, Indonesia, yun po yung may streams ba? Bali ba? Bali. Hindi. Nire-relate ko lang sa hindi dapat i-relate. So kadarating lang nila ng isang araw, no? And we're happy na si Liam not only participated doon po sa kanyang favorite sports, nasamahan po of course ni Janet, but also he was selected to compete, no? Doon po sa Slovakia, no? Slovakia. So kaya isasama si Liam sa team, no? Napupunta doon. And of course, dapat samahan ni Ate Janet. Palaman po natin si Lord sa buhay ng bata, no? I was sharing kay Janet na encourage ko siya na samahan yung bata sa competition because naalala ko po one time many years ago and many years ago, I was competing sa National Kiddies Chess Tournament, no? The youngest, I was 8 years old then. I was competing sa national championship, no, ng National Kiddies Chess Tournament. And for whatever reason, na-disqualify ako kasi hindi ako marunong mag-record ng aking moves. Sa chess kasi dapat sinusulat mo marunong mag-record. But of course, I competed. Ganun pa rin. Hindi naman ako kaagad nanalo kasi first time. But naalala ko po na from then on, very frustrated yung tatay ko sa akin at mukhang hindi na ako sinamahan from then on. So imagine ako, natungtong ako doon sa syudad for the first time. Namangha ko doon sa laki ng event. No, gusto kong manalo of course in my heart. But of course, hindi ako sanay sa malaking competition. And that's the reason why hindi na paghandaan ganyan. But again, unfortunately, hindi na po yun nasundan.
And that's why I was encouraging Janet kagabi na samahan niya kasi nga po, it will open the eyes ng isang bata sa greater future para sa kanyang buhay, no? Alam mo po, mas malaki ang vision sa ating buhay, the better. Because our God, we serve the God who is so big. Amen po mga kapatid. He is pleased with big vision. He is pleased with big goals sa ating buhay. Kaya yung ginagawa po natin, yung pinagpe-pray natin, yung normal na pananalig, Lord, sana makagraduate ako ng college. Pinagpe-pray na po yon kahit hindi wala ka pang Diyos, ginagawa na po ng ibang tao yon. Dapat malakihan ang ating desire, malakihan ang ating pinagpe-pray sapagkat meron tayong Diyos na malaki. Amen po mga kapatid? Are you with me? So palakpan po natin si Liam sa kanyang buhay. And of course, si Cass may sarili naman siyang achievements, but of course we're happy kay Liam. Kahapon, another thing is that I'm so blessed kahapon. Yung nga, pagkagaling ko ng hospital, I was given the privilege na makapag-dedicate kaagad kay Oron. No? And habang pinagpe-pray namin, no, parang nag-affirm si Lord sa akin na itong batang ito, from the very beginning, ay parang lagi kong kasama. No? Parang yung batang yon laging tumatakbo, inaagaw yung microphone ko. Tama. And habang pinagpe-pray po ng mga ninongs at ninangs kagahapon, no, parang na-impress sa akin na mukhang marami talaga ang gagawin ng Lord sa batang ito. Are you with me po mga kapatid? So salamat po sa every time we do dedication ng ating mga anak. It's not only dedication para maghanda. Kasi marami tayong pera na ipakain sa mga tao. Hindi po ganun. Kung bakit po tayo nag-dedicate ng anak? Because we want to offer him or her to the Lord. It's for the Lord to bless him and to guide his ways para sa kanyang buhay at sa kanyang future. Amen po ba mga kapatid? Amen? So, salamat sa buhay ni Oron and of course kay Raymart at kay Delia. Si Raymart tumakbo pa mula sa sa Batangas, no? Nagginaging niya lang. And para lang makasama yung anak. So, palakpakan po natin si Lord sa buhay po nila, no? And of course, thank you Donette for sharing. But I think congratulations para kay Jesslyn, Ma'am Jesslyn, no? Katatanggap ni Ma'am Jesslyn sa DepEd. Tama, no? So, power, no? So, pag nangangailangan kayo ng merienda, mamaya kausapin niyo lang si Ma'am Jesslyn. Hindi ka de. Salamat and we are proud of you, Ma'am Jesslyn. No? Okay, so for the word today, I'd like us to open our Bibles in John chapter 4. Basahin na po natin, mahaba po ito, no? Verses 1 hanggang 26 and then verse 38 hanggang 42, no? So 1 hanggang 28 and then jump to verse 39 hanggang 42. Okay, let's read this responsibly, no? Ako babasahin ko po ang verse 1, kayo po ang verse 2. Warm water. Salamat. Pwedeng tumayo tayong lahat, no? Okay. Ha? Meron din doon, no? Okay. Ako po ang verse 1, kayo po ang verse 2, and then hanggang sa, jump na lang later on sa verse 29. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John. By the way, tagdadalawa po tayo, ha? Tagdadalawang verse, ako dalawa, tayo naman ang dalawa. And although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. Verse 3 and 4, kayo po, 1, 2, 3, go. Okay. Verse 5, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. Verse 7, kayo po, go. The Samaritan woman said to him, you are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, if you knew the gift of God, and who it is that asks you for a drink,
You would have asked him and he would have given you living water. Verse 11, kayo po, go. Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever rather drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to the eternal life. Verse 15, kayo po, go. Okay. 17, yes. I have no husband, she replied. Jesus said to her, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Verse 19, kayo po, go. Ano sana kayo? 21. Jesus declared, believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Verse 23. Kayo po, go. The woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When he comes, he will explain everything to us. Then Jesus declared, I who speak to you am he. Verse 39 po, kayo po. 1, 2, 3, go. 39, go. And because of his words, many more become believers. Verse 42, sabay-sabay po tayo at the count of 3. 1, 2, 3, go. They said to the woman, okay, let's have another quick prayer. Father, we thank you, Lord, for your words. Speak to us through your word. We'd like to honor you. In Christ's name we pray. Amen. Sige po, maupo po tayo, no? Kahapon, as I was speaking sa atin pong mga leaders na leader po ng isang organization, no? SYO ang pangalan, no? We saw the need na ng ganito pong mga organization to help yung ating mga kabataan dito sa Baguio magkaroon ng mga seminars tungkol po sa pangangailangan po nilang mga topics, no? So, kunyari like drug addiction, yun po yung mga issues today. Sexual pregnancies, no? Sexual immoralities and pregnancies. Malakas din po yan sa mga kabataan today. And of course, yung another one is yung suicide. No? Now, yung mga problems na ito are interrelated. No? Pag may problema, kunyari sa drug addiction, umaapekto yan sa pregnancy, umaapekto yan sa suicides. Tama po ba yun, mga kapatid? Are you with me? Now, people commit suicide for different reasons, of course, but mostly they commit suicide as a last recourse sapagkat wala silang makita o matagpo ang hope sa kanilang buhay. Tama po ba yan, mga kapatid? Ang tao nagsuicide, ibig sabihin po, last recourse niya, wala na siyang makitang hope. Tama? So that's why we minister and give hope to people na nawawalan na ng hope. And marami po sa kanila, especially sa campuses today, as early as grade 7, are already attempting suicide dahil nakita po nila yung meaninglessness ng buhay at hopelessness ng kanilang buhay. I'd like to believe na kahit po estudyante,
ay hindi lang po gustong magpakamatay, kundi kahit hindi estudyante, kahit adults, dumarating tayo sa punto na kung saan nagiging meaningless na rin po yung buhay. At pag yung buhay ay walang kahulugan, at ang buhay ay walang satisfaction, kung ano-ano ang ginagawa ng isang tao, magkaroon lang ng satisfaction. And this is the story of this woman, this person na atin pong binasa. Marami po siyang ginawa, in-experiment sa kanyang buhay to no avail. Kasi nga po, hindi niya po talaga natukoy kung ano yung kailangan niya sa kanyang buhay na matanggap, makuha, na magbibigay ng tunay na kahulugan sa kanyang buhay. So the title of the message today is entitled, sige bro, pakilagay nga, hindi ko makita yung ano. No? Okay, bago ako rito having a life that truly satisfies. Basahin po natin yung ano na yun, yung title. At the count of 3, 1, 2, 3, go. Having a life that truly satisfies. Kasi pwede magkaroon tayo ng buhay pero walang satisfaction. Tama po ba mga kapatid? Pero gusto ni Lord yung buhay na ino-offer ni Lord sa atin, yung buhay na nilikha ni Lord sa atin, ang gusto niyang mangyari ay meron talagang satisfaction to the full. Amen po mga kapatid? So that's what we will be studying for today, no? So number 1, gusto ko pong nabasa naman po natin, no? Gusto ko pong himay-himayin yung ilang points dito, no? So number 1, basahin po natin yung number 1. People, at the count of 3, 1, 2, 3, go. People who are lacking in or have no satisfaction tried religions to no avail. Ibig sabihin po, kadalasan, hindi man po lahat, pero kadalasan po ng tao na hindi nila natatagpuan ang satisfaction in life o kulang ng satisfaction, kadalasan po sa kanila na-expose, nag-try ng mga spiritual na bagay o kaya relihiyon at hindi po nila natagpuan ang tunay na meaning ng buhay. Sa Pilipinas, meron tayong mistaken notion, no? Pananaw na mukhang hindi accurate, na pag ang tao ay tumatawag sa Lord, tama kaagad siya. Not necessarily. Sabi mo sa katabi mo, not necessarily. Kaya nga, meron tayong naririnig, minsan mga teachers naririnig ko, no? Kahit ano yan, basta sa Diyos yan, maganda yan, tama yan. Basta tungkol sa Diyos, wag nating ayawan kasi tama yan. So para bang lahat ng tungkol sa Diyos ay automatically tama. Ang tawag po doon is universalism. Ano pong tawag? Ibig sabihin, everything is true. Pero alam po naman po natin na hindi po ganun. Merong truth, merong false. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Merong white, merong black. Hindi po lahat ng bagay ay equal. Hindi lahat ng bagay ay totoo. Hindi lahat ng bagay tungkol sa Diyos ay totoo. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? So meron pong truth, merong true, merong false. Hindi nangangulugan ng tao sumasama sa religion or religious activities doesn't mean what he is doing is automatically true. Not necessarily. Are you with me? So dapat matanggal po natin yung mistaken notion na yan na pag ang tao tumatawag sa Diyos, tama na kaagad. Na pag ang tao gumagawa ng some form of religious activities, tama na kaagad. Not necessarily. In fact, marami pong tao, religious and even heads of religious groups are abusing their very positions. Tama po ba yun? Alam po natin, sa history ng mga cults sa Pilipinas, marami, na yung leaders ng mga religions and religious groups are even the ones who are abusing their very members. They have sworn to serve and to protect. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? So yung iba, ninanakawan nila ng pera. Yung iba, ina-abuse nila sexually. Are you with me? Yung iba, inaalipin po nila. So makikita po natin na marami pong kabalbalang ginagawa in the name of religion, in the name of God. So when we talk about God, it's not automatically dahil nga pinag-uusapan natin ng Diyos at ang tao binanggit ng Diyos, hindi nangangulugan yun, tama na kaagad siya. Are you with me? Okay, so itong babaeng ito, ang galing niyang mag-discourse about religion. Now, by the way, when I speak about religion, ang definition ng religion is a set of beliefs or doctrines about God. No? Set of beliefs, so it could be false, it could be true, but a set of beliefs or doctrines about God. Ibig sabihin po, ang Bible contains religion, but it's not religion only. Are you with me? Are you with me? Ang Bible nagtuturo sa Diyos, nagtuturo sa beliefs sa Lord. Ibig sabihin, mayroong some form of religion.
Pero hindi lang relihiyon ang Bible. Tama po ba mga kapatid? It's also a relationship with God who loves us so much. Malinaw po mga kapatid? Say yes. Pag binansin po natin yung ginawa ng babae, ang husay niyang makipagdebate, makipagdiskurso kay Jesus tungkol sa religion. Tama po ba mga kapatid? Tama. Sabi niya, kayong mga Jews, diyan kayo nag-worship, kami nag-worship ng ganito. Alam niya kung anong kanyang pananaw. Tama po ba mga kapatid? Hindi lang accurate, hindi lang tama, pero meron siyang pananaw. Are you with me? When she was discussing religious things with Jesus, she was so fluent, no? And eloquent sa kanyang discussion, na kung hindi si Jesus ang kausap niya, malamang hindi nakikita kung ano talaga ang tunay na kanyang kalagayan. Kasi nga, ang galing niyang makipag-usap eh. Parang wala siyang problema. Pero ang totoo noon, malaki ang kanyang problema. Are you with me? Wala siyang satisfaction, walang meaning yung kanyang buhay. And yet, pag nakipag-usap siya about religions and religious things, hindi mo mapapansin na meron siyang pangangailangan. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Ito po yung tinutukoy ko. People who have no satisfaction on no meaning and purpose in life, minsan ang galing nilang mag-discourse about religion, about beliefs in God, but it doesn't mean that they are satisfied in their life. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Tama? Pwede tayong mag-discuss all day about religion and religious things, religious practices. But if we don't have Jesus in our life, wala pong meaning sa ating buhay. Tama po ba yun? Are you with me? Say yes. So ganyan po yung babae, no? Ang husay niyang makipag-usap kay Jesus tungkol sa religious things, religious practices, and yet, ang laki ng void sa kanyang buhay. Ang laki-laki ng void sa kanyang buhay. For centuries, people have been using religions, religious beliefs and practices to mask, to cover their inner struggles and inner vacuum. Are you with me? Tama po ba mga kapatid? Mula pa noon hanggang ngayon, ang mga tao pinupuntahan ang religion at religious practices, pero nakatago na sa loob po nila walang satisfaction. Nasa loob po nila, hindi nila natagpuan yung sinasabi ni Jesus Christ na water that truly satisfies. Are you with me? Now let's go to the next point. Number 2. Maiksi lang ako kasi maiksi talaga ako mag-preach. Si Jeff mahaba po, kaya mahaba yan mamaya. Basahin po natin, number 2. People, at the count of 3. 1, 2, 3, go. People, okay, so people who lack or have no satisfaction in life have previously tried different ways to satisfy their inner thirst. And again, to no avail na naman. Itong babaeng ito tried many things like many people, no? Si Solomon, for instance, bago ko po balikan itong babaeng ito, si Solomon, for instance, sabi niya po doon sa Ecclesiastes, he tried different things. Sabi niya, nagplant ako ng trees at natuwa ko, pero after some time, nawala na yung desire ko sa pagplant ng trees. Sabi niya, I built houses and I built palaces. Pero after some time, sabi niya, wala na akong satisfaction doon sa ginagawa ko. Are you with me? Sabi niya, I contracted slaves, no, yung naglilingkod sa akin, waiters and waitresses sa ating panahon ito para maglingkuran ako, para mag-serve ako, para hindi ako nagluluto ng itlog at ng hotdog. Are you with me? Grabe, itlog lang pala iluluto. And yet sabi niya, natutuwa ako at nung first, pero after sometimes, it lost yung kanyang zeal doon sa kanyang slaves. So nag-try siya ng many different things. At the end doon po, especially sa chapter 2 ng Ecclesiastes, sabi niya, all are vanities and vexations in spirit. Ibig sabihin niya, nung una medyo okay, pero after some time, yung ginagawa niyang bago, pag nagiging normal na, wala nang meaning. Are you with me? But Solomon tried almost everything sa kanyang buhay na na-enjoy niya at first, pero hindi naglalast yung purpose at ng value at meaning sa kanyang buhay. And then I remember this woman. So she tried different relationships, no? I don't mean to condemn this woman, no? Or any other woman, kasi ang buhay ko po, no, gusto ko lang maging honest sa inyo. Ay nagkamali ako sa area ng morality or sexual area ng buhay ko nung ako'y kabataan. So hindi po ako narito para magsabi na parang
ang linis-linis ko, yung ibang tao ay hindi. Hindi po ganon. No? Are you with me? And by the way, pwede tayong maraming kasalanan at pag si Lord tinanggap natin lahat ng ating kasalanan ay kanyang nilinis. Are you with me? There's no guilt sa ating buhay pag si Lord naghari na sa ating buhay at pag siya'y nagpatawad sa atin, full ang kanyang pagpapatawad. Are you with me? Balikan ko lang po para hindi tayo ma-misunderstand, no? Na ang mga tao po nagkaroon ng ganitong experience o karanasan, we don't condemn them. Kasi lahat naman tayo nagkasala, iba-iba lang. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Tingnan niyo po ang katabi niyo, parang matino yan. Pero sabi mo sa kanya, hindi rin. Amen? So itong babaeng ito, she tried different relationships. Relationships, tama? Tama po ba mga kapatid? At yung different relationship did not give her full satisfaction. Kaya sabi niya, nung nagdi-discuss siya kay Jesus Christ eloquently about religions and religious things, sabi niya, kung interesado ka dito sa water that truly satisfies, go call your husband. So sabi ng babae, sabi niya, I have no husband. And of course, sarcastically speaking, sabi ni Jesus, tama nga, wala kang asawa. Kasi yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa, di ba? Okay, kasi sabi niya, ikaw ay prophet. Are you with me? And then, nung nakita niyang na-discern ni Lord ang tunay niyang pangangailangan, and then she began to open up. Are you with me? So yun po, balikan ko yung number 2 nito. People who lack satisfaction or have no satisfaction, they tried different ways to satisfy the inner thirst. Pero hindi po siya nasasatisfy. Ako po ay anak ng pastor at nung ako'y palaki, dami ko pong in-experiment na bagay. Kasi ako din po, kamukha ng babaeng ito, hindi ko nagtagpuan ang aking inner satisfaction. Sumama po ako sa gang hanggang sa naging leader ako ng gang. Sumama ako sa pag-inom at pagda-drugs hanggang sa leader na ako doon sa aming gang at nagda-drugs na rin. Parang happy ka for a while. Are you with me? Are you with me? Parang happy kapag ginagawa mo, pag nandun ka sa barkada, umiinom kayo, sky is the limit. Parang yung katabi mo lang. Amen po mga kapatid. Tama. Pero after some time, pag nawala na yung inuman, wala na naman. Tama? Walang satisfaction. That's what I'm talking about. Ang tao tried different ways to satisfy their inner thirst, pero hindi po nagsasatisfy ng lasting. Are you with me? Parang nagsasatiate siya for a while. Ibig sabihin, parang pumupuno ng pansamantala, pero hindi talaga siya tunay na nagsasatisfy. Are you with me? I'd like to believe na marami po sa atin, kamukha ko po, tried different ways to satisfy the inner longings of our hearts. Pero hindi po siya nasasatisfy. At alam niyo po anong ginagawa po natin? Many people stop trying altogether. Kasi sa isip natin, wala din naman eh. Tama po ba mga kapatid? Pero mali po tayo. Ang ating tinry, hindi talaga nagbibigay ng tunay na satisfaction. But Jesus Christ is offering away a living water He spoke of that will truly satisfy. Tama po ba yan mga kapatid? Are you with me? Okay, now, punta po tayo sa number 3. Kasi mahaba po. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Basahin na po natin malakas. 1, 2, 3, go. After a lot. So noong una, nakikipag-discussion mo na siya, no? And by the way, kung tayo po ay nagdi-discuss about religious things, nagtatry ng different ways, especially, minsan pupunta tayo ng iba-ibang churches. Actually, maganda po yun. Are you with me? Are you with me? Maganda, ibig sabihin, nagpapakita yun, na gusto mo talaga, hindi ka tumitigil hanggang hindi mo matagpuan yung hinahanap mo sa buhay. Tama po? Ito? So ganito po yung babae. Nakikipag-discuss siya ng maraming bagay kay Jesus, and then she hesitated na i-took yung offer ni Jesus. But then, nung nakita niya na kailangan ka, natukoy talaga kung anong pangangailangan niya, and then she took the offer Jesus offered her, and then receive it, and nung tinanggap niya po yun, natagpuan niya ang tunay na satisfaction and tunay na salvation sa kanya. Tama po ba mga kapatid? Although sa record ng Bible na yun, hindi natin nakita na siya tumanggap at tinanggap niya yung read niya. Pero understood po siya
pag binasa po natin yung mga succeeding verses. Tingnan po natin yung verses to 39 for instance. Okay, verse 39. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. Are you with me? He told me everything I ever did. Ibig sabihin, kung bakit siya, nasabi po natin na siya'y naintindihan niya, tinanggap niya yung water that truly satisfied her. Kasi ang sumunod na verses dito, pumunta siya sa ibang tao para ipamahagi si Jesus. At ang water na binibigay ni Jesus that truly satisfies. Are you with me? Are you with me? Hindi ka pwedeng magbigay nung wala ka. You cannot give what you don't have. Hindi ka pwedeng mag-testify kay Jesus nang hindi mo siya naranasan. Tama po ba, mga kapatid? Are you with me? Kaya halos lahat tayo, on fire tayo, gusto nating mag-share, gusto nating mag-invite na mga kaibigan kay Jesus. You know why we are doing that? Because we have Jesus in our life. We have experienced Him sa atin pong buhay. Amen? That's how we cannot keep silent. I-share talaga natin yan. Amen ba, mga kapatid? Sabi mo sa tabi mo, lalo ka na. Okay, so lalo pa na next week. Tama ba, mga kapatid? At wala nang bagyo nun. Amen? Are you with me? So yun po, sinishare niya talaga. No? Sabi ng tao, he told me everything I ever did. Di ba? Yung sinyera niya, kung ano yung response niya kay Jesus, ganun din ang response sa kanya. Kasi nung sinyer ni Jesus Christ sa kanya, sabi niya, propetang tato. Kasi kung anong ginawa ko, alam niya. So nung siya nag-share din sa iba, alam niya rin kung anong ginagawa ng ibang tao. Are you with me? Ang galing, no? So, ibig sabihin ka po, kasi natanggap niya si Lord, kaya pinamahagi niya rin si Lord sa kanyang buhay. Amen? Amen. That's the reason why we have church, and that's the reason why we're here. Hindi lang po ang church is people, no? At from Ferguson doon po sa Gisad, munta po tayo dito, hindi lang para magkaroon ng comfortable place. Kundi we'd like to also to use this place as an avenue where people will also experience Jesus. Are you with me? Are you with me? Ang bagay po na nararanasan nating mabuti, ang mabuting bagay na nararanasan natin, hindi po natin yan pinagkakait sa iba. Are you with me? Tama. Of course, mapapamahal tayo pag nandito tayo, mag-occupy tayo ng place. No? By the way, maganda yung idea ni Mentor Janet nung kasi hindi tayo pwedeng magdala ng pagkain dito, no? Tama? Anong tawag doon, Net? Corkage, no? Pero si Janet may suggestion na siya na, di ba, bayaran na lang natin yung corkage fee para makakain lang ng candy. Para makakain. Then next week po, nagagamay naman po natin kasi hindi pa natin gamay ngayon. Di bali po, magagamay din po natin at madadala din po natin. So, yun po. Pera lang yun. Dapat ang pera gagamitin para sa purpose ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Amen? Amen. Tingnan mo po katabi mo, balang araw, milyonaryo yan. Amen po, mga kapatid? Sabi mo sa kanya, huwag mo akong kalimutan. Balang araw, pag kamukha ka na ni Ate Donet. Tama po. Huwag mo akong kalimutan. Amen? And by the way, si na Donet, saka si Junbel, they will also be operating yung ating canteen and yung school canteen po natin, no? Okay, sige po, palakpan natin si Lord sa kanilang buhay. At kung bakit sila, kasi nga po, i-involve ni Janet yung maraming disciples sa pagluluto doon at sa serve. Paglingkuran nyo naman kami sa home office, madam. No? Paglingkuran nyo naman kami doon para pag nagugutom kami, may bibili na lang doon sa kantin. Di ba? Malapit na. Okay, so yun po, no? Walang bayad sa promotion si Donet sa akin. Hindi ko pinopromote. That's the reason why ganito po ang ating ginagawa. Meron po tayong training, bawat isa sa atin tinitrain. Bakit tinitrain? Kasi para magamit ang ating buhay para yung ibang tao makakilala kay Lord. I'd like to believe na merong training na natagpuan yung babae, no? Meron siyang naranasang training, some form of training. Kasi of course, yung conversation niya kay Jesus is a training itself. Tama po? Narinig niya kung paano i-present ni Lord sa kanyang katotohanan. So dahil narinig niya, tinanggap niya, kaya na rin yung i-present ang katotohanan sa ibang mga tao. Tama po? Are you with me? So it's a form of training. So ganun din po tayo. Hindi lang po tayo passive recipients of messages. Hindi lang nakaupo tayo, din tinanggap natin, and then para lang sa atin. Hindi po ganon. Ang tama pong pakikinig, hindi mo lang siya pinakinggan. In fact, nagte-take notes tayo kasi ibabahagi mo siya sa iba. Are you with me? Tama po? Kunyari, sa pag-aaral natin, ganyan ang principle ng ating pag-aaral. Engineering student ka. Nung una, nagte-take note ka lang.
Pero balang araw, magpa-practice ka na ng engineering. Tama po? Tama po? So, ibig sabihin yung tinuro sa iyo, ipapamuhay mo, at ituturo mo din sa iba balang araw. So, kung ikaw teacher, nakikinig ka lang balang muna, and then balang araw, nagtitake notes ka, nagtitake ka ng exam, balang ikaw din magtuturo sa ibang estudyante. So, may nakikita po natin na tinatanggap natin, ini-internalize natin, and then ipapasa natin sa iba. Yun po yung tamang concept ng education. Are you with me? Hindi siya passive. Active na pinapasa mo siya sa ibang tao. Bakit active na pinapasa? Dapat na ipapasa mo, ibig sabihin napakinggan mo siya ng maayos. Natutunan mo siya ng maayos. Are you with me? Kung hindi mo inipasa, ibig sabihin hindi siya natutunan ng maayos. And that's what we do for Jesus. Kung anong natutunan natin kay Lord, hindi lang natin ini-internalize na babago ang ating buhay, na improve yung ating buhay, sinishare din natin sa ibang mga tao para ang buhay din po nila mabago para kay Lord. Are you with me? Pwede bang tapos na ang preaching ko? Palakpakan nyo na ako para matapos na ako. No? Jeff, times 2 ka. Hindi ganito ka-easy bro. Sige po, tayo tayong lahat. Totoo nga to. Hindi pa kumbinsido si Sunshine. Mukhang may himatay si Sunshine siya, sobrang bilis Honestly, partly because inaano ko po yung rest ko, no? I'm just being faithful doon sa, yan. Bago po ako mag-pray, sino po sa atin ang for the first time nakapunta po rito? First time lang po, first time. Pakitaas po ng kamay, please. First time kayo napunta? First time. Meron ba? Wala, no? Wala. Ayun, meron. First time, palakpan po natin sila. Sino sa inyo ang second, third, and fourth time naman? Times. Second, third, or fourth times. Pakitaas pa ang kamay. Ay, okay. Yeah. Very good. Palakpan po natin sila. Yes. Okay. So tayong lahat, lagi po tayong nag-i-invite. At nasabi ko na po kanina ang reason kung bakit. Hindi po tayo nag-i-invite sa relihiyon. Wala tayong pinopromote na relihiyon. Are you with me? The Bible is not about religion. It's a relationship with God through Jesus. Ang pinopromote natin si Jesus. Tama po? Ako, yung aking nakaraan na pangit na bago ang buhay ko dahil si Lord naghari sa aking buhay. Ang pinopromote natin si Jesus na maranasan din siya ng iba. Kasi para mabago din ang kanilang buhay ng maayos. Are you with me? That's the reason why we invite. So if you were invited ng iyong kaibigan kaklase, please don't feel pressured na in-invite kayo kasi pasasalihin kayo sa simbahan o sa relihiyon. Hindi po ganun. No? We invite people so that they can also experience Jesus sa kanilang buhay. Are you with me? Itong babaeng ito, balikan ko lang po, no? Nung una, ang galing niyang discuss tungkol sa spiritual things, sa mga religious things. Ang galing niyang mag-discuss. Very eloquent siyang nag-discuss. Pero deep in her heart, meron siyang tinatago na walang satisfaction, walang fulfillment, walang meaning ang kanyang buhay. Alam niyo po ang maraming tao ganyan? Sa labas po, magaling silang tignan, no? Kaya sa school, di ba makikita natin sa school, pag nagle-lecture po ako sa campuses, sabi sa akin, sir, ganito, estudyante ko ito, matalino ito. Kaso ang problema, hiwalay yung mga magulang, kaya nag-suicide, nag-attempt ng suicide. Ganun po ba, ma'am? So hindi po siya abnormal na nakikita natin, estudyante, nag-excel sa kanilang pag-aaral. And yet, yung pala, sa puso nila, may inner longing na hindi nasasatisfy. Are you with me? Tama po? So ganito po yung sitwasyon ng babaeng ito. Sa labas, maayos siyang tignan. Magaling siyang makipag-usap tungkol sa spiritual na bagay, including religious things. Pero sa loob niya, wala siyang satisfaction. Bakit? Kasi wala siyang living water na natanggap. Ibig sabihin, walang Jesus sa kanyang puso. Maaaring kayo napunta rito at maaaring iba ang inyong circumstances sa buhay ng babaeng ito. Pero ang common siguro is that wala ding satisfaction and fulfillment sa iyong buhay. I really pray na bago po tayo magtapos sa service na ito, you would really consider making Jesus the Lord of your life. Kasi siya talaga ang nagbibigay ng tunay na satisfaction sa buhay. Are you with me? At kung sakaling hindi pa po ninyo siya pinaghari sa inyong puso at sa inyong buhay, gusto ko pong i-consider ninyo siyang paghariin ngayong araw na ito.
Ang ibig sabihin po noon, kung paano gagawin, tanggapin siya, buksan natin ang ating puso sa Kanya, paghariin siya sa ating buhay, at pag ginawa po natin yon, mananahan siya sa ating puso, magdidwell sa ating puso, at mabumuhay siya doon mula ngayon at magpakailanman. Of course, babaguhin niya ang ating buhay at gagamitin niya tayo para sa Kanyang purpose. So kung kayo po ay especially bisita at sakaling hindi pa po ninyo si Lord pinaghari sa inyong buhay, why don't you make Jesus the Lord of your life today? Pag ginawa niyo po yun, you are not joining this church or you are not joining any religion. Kasi hindi naman nagliligtas ang religion at church eh. Ang ibig sabihin lang nun, si Lord pinaghahari mo sa iyong buhay para maghari siya, linisan niya ang ating buhay, and then gagamitin niya tayo to serve God and to serve other people. Okay po ba yun? So magbilang po ako ng 3, and if you are our guest and you want to make Jesus the Lord of your life, why don't you make Jesus the Lord of your life? At pag ginawa po ninyo yon, gusto nyong gawin yon, itaas niyo po ang inyong kanang kamay pag ako'y nagbilang ng 3, at pag nakita ko ang inyong kanang kamay, ang inyong kamay po, ipagpe-pray ko po kayo. Okay po ba yon? Okay. So, bilang na po ako. 1, 2, 3. Yun. Yeah. Yes. Lakasan naman po natin, mga kapatid. Yes. Thank you very much. No? Well, dati-rati sa marami ko pong kamaliang ginawa. No? Anak po ako ng pastor. Pariwara na po yung buhay ko. And then one day, umuwi po ako sa bahay, 2:00 yata ng madaling araw, bangag po ako sa drugs. And then I was actually committing my 4th suicide. Naka-suicide na po ako attempt ng 3 kasi kamukha ng babaeng ito, wala pong meaning yung aking buhay. So I was about to commit yung 4th suicide attempt at nasa isip ko, siguraduhin ko na by this time. And then nadatnan ko ang nanay ko, sabi niya, anak, walang nangyayari sa buhay mo. Sabi niya, why not ask Jesus to come into your life? Sabi sa nanay ko, nanay, pumupunta ako sa church. Member nga ako ng church ninyo kasi pastor ang tatay ko. Nagli-lead pa nga ako ng young people, activities eh. Sabi niya, hindi yun anak ang tinutukoy ko. Pwede kang mag-lead ng activities sa church, pwede kang pumunta sa church linggo-linggo, pero kung wala si Lord sa buhay mo, wala kang satisfaction, walang meaning, walang tunay na direksyon ng buhay mo. So, to make the long story short, it dawned on me na kailangan ko si Lord sa aking buhay. So, tinanggap ko siya from that very point, no? Pinaghari ko siya. Pakiramdam ko nung tinatanggap ko si Lord, parang binubuhusan ako, di ba? Bangag ka sa droga, parang binubuhusan akong isang drum na malamig na yelo. Pakiramdam ko, ganyan ang naranasan ko no? Tinanggap ko si Lord. And then from then on, binago ni Lord yung buhay ko, no? Yung bagay na hindi ko kayang gawin, yung pag-alis ng mga bisyo, na sa tingin ko ay napakahirap kong gawin, pero nung si Lord naghahari sa aking buhay, napakadaling gawin. Because si Lord na ang naghahari sa aking buhay. Are you with me? So pag tinanggap pala natin si Lord as our Lord and Savior, Jesus will come into our life. At yung bagay na dati natin hindi gayang gawin, magagawa na po natin because Christ empowers us. Are you with me? Meron ng direksyon, merong meaning yung ating buhay. At dahil may direksyon at meaning yung ating buhay, gusto din po nating ibahagi itong meaning at direction sa ibang tao para sila din makatagpo ng meaning at direction sa kanilang buhay. Are you with me? Papalapan po natin si Lord, no? In that light, kamukha ng promise ko po kanina, gusto ko pong ipag-pray kayo, no? So gusto ko pong mamayang konti papuntahin dito yung sa harapan para mapag-pray ko kayo. Pwede mo bigyan niyo po ako ng opportunity mapag-pray kayo ng malapitan, no? Kasi ang layo naman kung nandyan lang kayo. No? So gusto ko pag-pray kayo ng malapitan at gusto ko mga pagpunta dito, hindi lang po yung mga nagtaas ng kamay para tumanggap, kundi gusto ko pumunta yung lahat ng mga first time guest natin. Okay lang po ba 'yon? Para maisama ko kayo sa prayer. Okay po? So sige po, punta kayo dito sa ating harap and samahan po kayo ng mga taong kaibigan nyo, nag-invite sa inyo. Palakpan po natin sila po mga kapatid. Yes. Samahan po natin mga lahat ng ating guests. Yeah. Bro, teka. Samahan po natin, samahan. Bro, teka. Bro, thank you. Thank you, bro. Okay. Sige. Okay. So, pag-pray ko ha. Okay. Bago tayo mag-pray, i-pray mo natin na kay Lord, na pagharian ni Lord sa ating buhay, no? At gamitin tayo para sa kanyang purpose. Okay lang po ba yan? Okay, and then after that, I'll pray for you. Okay, sige po, sundan niyo po ang panalangin na ito, na panalangin ng pagtanggap kay Lord, pag-entrust, pag-surrender ng ating buhay at ng ating future kay Jesus. Sabi natin kay Lord, Panginoong Jesus,
Binubuksan ko po ang aking puso para kayo ay papasukin, paghariin bilang aking Panginoon at dakilang tagapagligtas. Maghari nga po kayo, Lord, sa aking buhay at pangunahan po ang aking buhay mula ngayon at magpakailanman. Gamitin niyo po ako para maraming tao makalapit at makakilala sa inyo. Tulungan niyo po akong lumago sa aking spiritual life at bigyan niyo po ako ng mga kaibigan na tutulong sa akin para mangyari po yaon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray for you, Father. Thank you, Lord, that when we open our hearts, kahit hindi po siya dramatic, kahit walang drums whatsoever, ang katotohanan is that we have accepted you as our Lord and Savior. And because we have accepted you as our Lord and Savior, you have come into our life, forgive us of our sins, cleanse us of all our unrighteousness, and listed us in the book of life in heaven. Therefore, we will go to heaven for eternity because we have established a relationship with you that will last forever. Alam po namin, Lord, at pag kayo'y tinanggap namin, magkaroon kami ng meaning at direksyon sa aming buhay. And Lord, from now on, tatahakin po namin itong direksyon na binagkaloob niyo po sa amin. And as many as people as we can, Lord, share to them itong direksyon at binigay niyo po sa amin, amin din pong ibabahagi sa kanila para sila din, Lord, matagpuan po nila ang tunay na kahulugan ng buhay sa inyo. Lord, I pray na kaming lahat lumago sa aming pagkakakilala sa inyo, sa aming spiritual life. Bigyan niyo kami, Lord, mga kaibigan o kaya mentor na mag-guide sa amin at mga steps na aming gagawin para lumalim ang aming pagkakilala sa inyo at paglilingkod namin sa inyo, Lord, para magamit ang aming buhay sa pagsisilbi sa inyo at saka sa layunin niyo po sa mundong ito. Maraming pong salamat. I-bless niyo po ang bawat isa. Salamat din, Lord, sa lahat ng pumunta nitong morning service. I pray, Lord, that you will bless their homes, you will bless their families, you will bless their lives, Lord, including their health at ang kanila pong mga loved ones. And continue, Lord, to use all of us, O God, not only to worship you, Lord, but to share the wonderful story of Jesus' redemption and salvation to other people as well. Salamat, Lord, sa mga kabataan na narito, sa mga kids zone po namin. I-bless nyo rin po ang mga batang narito at mga teachers po namin. Continue, Lord, to bless them as well sa kanila pong pagpupunyagi, pagtuturo sa amin pong mga kabataan. Dismiss us, O God, with your love and protection mamaya after ng huddle. At dalangin po namin, Lord, that we will get to enjoy you sa aming buhay at saka sa aming family. We honor you, Lord, and we love you. For this our prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.